So yun po, no, what's up sa inyo mga pangat? Welcome back to our channel. Yo! Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Anong oras dyan man ito napapanood mga pangat? At syempre, good morning, afternoon, night. Bless sa inyong lahat dyan. Yo! At today is January 16 mga pangat. Ilang linggo na mga pangat, papasok na tayo. Pero matagal-tagal pa. So yun mga pangat, hinantay pa natin mag-message sa atin mga pangat yung pinagawa natin ng sombrero. Ngayon mga pangat, samahan nyo muna ako, pupunta tayo ng Etisalat. Kasi ipapayos ko yung aking SIM card dahil hindi na siya nagpa-function, no. Titingnan natin kasi hindi ko rin siya na nagagamit. At actually hindi talaga ako nag-load. Hindi ako mahilig mag-load. At titingnan natin mga pat at kung bakit, anong dahilan. Wala na siyang signal bigla, no. Kinakailangan natin siya mga pat sa trabaho, WhatsApp walang problema. Pero yung pagdating sa communication, hindi na siya matawagan mga pangat. So yun, tara, tingnan natin kung anong dahilan. Let's go. Kaya pala mga pangat, sarado sa baba lagi yung dami. Ayun, may ginagawa pala. Yan, diba? Parang food court sa baba. Siguro kainan yan, malamang may mga lamesa eh, oh. No? May mga lamesa. So dito na tayo mga pangat sa Etisalat. Actually hindi na siya Etisalat. Ano na siya? Etisalat.ae. Yan mga pangat, pakatawasan niya. Yan, no? Yan, dyan tayo papunta dyan tayo magtatawag sa kanila. Let's go! So yung mga pangat, sabi nila na parang nagsara na mga pangat yung ating SIM card. Kasi nga hindi natin nagagamit ng matagal. Kailangan pala mga pangat. Sa loob ng 3 months dapat nagagamit natin siya, nakakapag-load tayo. Parang ganun. Kung gusto ko daw makuha ulit yung number, kailangan ko magbayad ng 58 grams. Huh? Tingnan natin kung magkano yung bagong SIM card pag bumili. So kung same lang din yung price, ayun na lang kukunin ko kasi marami ng contact dun eh sa number na yon. So tingnan natin. Tara. Let's go. Samahan nyo ulit ako. Hanap tayo ng bagong SIM card. Let's go. Boss, how much the Etisalat SIM card? Mga pangat mo lang Etisalat na SIM card ba yan? Pero mura lang yung do eh. 15 dirham lang. Tingin tayo sa iba pa. So yung mga pangat dito meron 10 dirham lang pala. Kasi yung 10 dirham mura pero bago. So wala akong file doon. Pero anyway, doon tayo sa practical 10 dirham. Mahal kasi ng 58 dirham, no? Malaking bagay din yung 58 dirham. So doon na tayo sa 10 dirham. Mamaya bibili tayo ng mga pangat, pupunta mo tayo sa Almutina. Ututang dila muna tayo doon. Meron tayong topic for today kung bakit tayo nagbablog ngayon. Chicha muna tayo kasi alas 2 ng hapon mga pangat, wala pa tayong kain kasi syempre nag-edit na naman tayo. Late tayo natulog, late din tayo nagising mga pangat. Nagising tayo ng alauna, sabay aligo. Banda sa amin mga pangat, ayun makikita mo yung Metro Manila Market. Tapos dadaan tayo rito. Pupunta doon sa Almutina mga pangat. Actually dito nakatira si Wes Moto. Yeah. So yan mga pangat, shoutout nga pala kay Marlon Castillo. Yeah. Shoutout sa iyo, bro. Alam ko nasa Kuwait yan siya eh. So shoutout. Yan, marami ring mga tekalapats. Makikidaan-daan lang tayo rito. Actually dito yung banda yung Kilasamo. Yes, wala na naman tayong energy ah. Kagigising lang kasi. Dito tayo nag-chay mga pangat mga kalalo. Nandito tayo ngayon sa lugar ni Samo. Samo, shoutout sa'yo. Napadaan ako sa bahay mo. Kasama ko mga pangat. O, yan o. O, ito. Nagpunta natin dati mga pangat, no? So, doon tayo pupunta mga pangat. Diyan, sa gitna na yan. O, diyan tayo magpututang dila. Pero chicha muna tayo mga pangat ng bahagya. Dahil wala pa tayong almusal, wala pa tayong tanghalian. Maghahapunan na naman. So, mga pangat, sa totoo lang, nakakalimutan ko na kumain. Hindi mo na naramdaman yung gutom. Parang lagi kang busog. Buhay vlogger nga naman, no? Kahit na nakabakasyon ka eh, parang busy ka pa rin. So kain mo tayo ito, marami namang restaurant dito eh. So yung mga pang dito tayo kakain. Ganda oh. Welcome to Shafiqji. Yeah. This Shafiqji restaurant. All menu, Indian, Pakistani food. It's very good Shafiqji restaurant. Yeah. All menu में chicken biryani, mutton biryani, kebab masala, chicken kadai, mutton kadai. How about Filipino food? Yeah, Filipino food, but no, this member is not. Yeah. How about the price? Price is very good and very less. Let me explain for this. Take this menu with. Nag-advertise mo mga This all price in vegetables 8 and 10. How about the shawarma? Shawarma. Small shawarma. Yes. Small shawarma. This 5 dirham. Wow. Only And special offer. Only 20 dirham. 2 Khalid burger and 1 shawarma get free. Wow. Buy 2 get 1 free.
It's a Wow. special offer in Shafiq Ji restaurant. Near in Almutina Road. Al Motina Road, Abjad Crown Hotel, and opposite side Marco Polo Hotel. Okay, Marco Polo is there. Yeah, Marco Polo is here. Yeah. There. Okay, then opposite side. This same board one. and all 24 hours open and it's of Delivery course, also? delivery also delivery free. Okay. Yeah, Where's as- your number? Yeah. 056-346-2370. Okay. Okay. Thank you, bro. Thank you. Nice Thank you. meet you, yeah. Nay, dapat libre na ako dun eh. Libre sila advertise ha. 10 dirham lang oh. Oh, di ba? Pero tingnan natin yung taste mga pangat kung okay yung biryani nila dito. Tsaka meron sila sa loob. Meron din sila sa labas. Pinili ko sa labas. Dito kasi maganda yung ambience mga pangat sa labas. May mga nakikita kang dumadaan, mga iba't ibang tao, di ba? Yan yung harapan natin oh. Di ba? Yung likuran oh. Mas maganda dito, fresh air. So yung mga pangat, ito yung order natin. Kinuha nila yung YouTube channel natin. Kain tayo mga pangat. Thank you Lord for the blessing. Siyempre, blessing na naman tayo. Okay siya. So ayan, tapos natin kumain mga pangat. Hingin ng aeroplano ah. Malapit lang kasi mga pangat yung airport dito mga pangat sa lugar namin. Yun mga pangat, shoutout nga pala kay Robert Nadal from Rashidia. Nagpapa-shoutout siya. Shoutout sa iyo bro, maraming salamat sa suporta. So yung mga pangat, ang ganda ng lugar ng park no, nung itong Almutina no. Dami nakatambay doon mga pangat actually. Mula doon sa dulo, may mga bench kasi dyan eh. Sa bawat gilid. Tapos yung iba umupo na lang sa Bermuda. Masarap dito magtambay mga pangat pagka siyempre kasama mo yung mahal mo sa buhay, di ba? Yung girlfriend mo, asawa mo. Pero mostly dito mga pangat, wala mga Pilipino na nagkatambay dito. Talagang ibang lahi dito mga nagkatambay. Karamihan dito mga pangat, Pakistan, Indian, yun yung mga pumupunta dito. Yun yung mga puwepesto rito, mga African, sila. Wala kang makikita nakatambay na mga Pilipino rito. So siyempre doon tayo sa Alriga, yun sa Laldi, at sa Murakabat. Dito, itong Almutina, lagi ko sinasabi, at kumbaga baluwado ito ng mga ibang lahi. Pero kahit ganun pa man, kahit tayo lang yung Pilipino nakatambay dito, walang problema yung mga pangat. Tara, ikot tayo, hanap tayo mapepesto natin, let's go. So yung mga pangat, bakit tayo nandito ngayon at bakit tayo may pag-uusapan? Di ba nakabakasyon ako ngayon? May mga nakausap tayong mga kababayan natin mga pangat. Nagkaututang dila, marites ng konti, no? Pero good marites, hindi yung marites na pinag-iismisan yung ibang tao. Siyempre, pinag-uusapan natin yung sarili natin, no? Yung pinikwento natin yung mga buhay natin. Ganon din sila. Actually, iba't ibang tao to, mga pasabang nakabakasyon tayo, siyempre, labas-labas tayo ng bahay. May mga nakakilala tayo ng ibang tao. Hanggang sa natanong nila, at natanong ko rin, kasi ganon din sila, na nakabakasyon sila ngayon, pero bakit hindi sila umuwi ng Pilipinas? Ganon din ako, no? Bakit hindi rin ako umuwi ng Pilipinas? Bakit local leave lang? Wala lang talaga tayong budget for transportation, no? Kasi mga pangat, sa company nga namin kasi mga pangat, is every 2 years nagbibigay ng transportation. So, kaya every 2 years tayo nakaka-uwi. So, nung pandemic lang talaga tayo natagalan hindi nakauwi kasi nga gawa ng pandemic. Bawal lang mag-travel, no? Nakaban. Yun. Ako naman talaga mga pangat, may pera o wala, uuwi ako. Problema kahit wala akong ipon, kahit di ganong may ipon, uuwi ako. Diba? Parang ganito lang, nakapahinga lang ako. Pero siyempre, hindi pa rin tayo nakakapagpahinga ng maayos kasi nga, nagbablog tayo. Still, yacht ko. Kasi kung makapansin nyo mga pangat, hindi na tayo every 3 days. Every 2 days na tayo nag-upload, diba? Kasi nga nakabakasyon naman tayo. So, apekto naman yung pagtulog natin. Gaya nito, nagbablog na naman tayo ngayon. After ko mag-vlog ngayon, siyempre mag-edit na naman tayo mamaya. Hanggang 2 days yun. So, dapat matapos ko na. So, yun. Anyway, anyhow, hindi naman yun yung pag-uusapan natin. Ngayon, mabalik tayo dun sa topic na kung bakit ang mga Pilipino, bakit dekada bago makabakasyon sa Pilipinas. Ano bang dahilan mga pangat? So ayon sa ating mga nakausap, gaya ng sinabi ko kanina, no, may mga nakausap tayo ng mga kababayan natin. Ako lang magsasalita para sa kanila. Hindi ko naman to na-experience pero dahil sa mga, sabi ko nga, sa mga nakausap natin, no, sa mga kababayan natin na ganito yung nangyayari sa kanila. Ito lang yung logic yan mga pangat eh. Ang mga kababayan natin mga pangat na hindi pa nakakaranas mag-abroad mga pangat, kahit sa anong larangan na hindi mo pa nararanasan mga pangat. So mayroon kang unreality expectation. For example, ako, hindi pa ako nakakarating ng Canada, Australia, New Zealand. So, nag-expect ka na maganda. Kasi ganito, ako, as OFW dito nga sa UAE, so, alam ko yung realidad, no? Mga pangat, kung ano yung nangyayari dito sa UAE. Sa mga hindi pa nakakarating, syempre, ang expectation nila, ang mataas.
Like ako, ang expectation ko sa Canada, is maganda. Libre ang pag-aaral dyan, pagdating sa kalusugan or sa mga doctors or sa mga hospitals, di ba? Libre din. Tapos maraming trabaho, magandang salary, tapos pwede kang ma-permanent residence, eventually pwede kang maging Canadian citizen. Ayun mga pangat yung expectation natin, doon lang natatapos yun. Pero hindi yun yung reality na dinadanas ng ating mga kababayan o kamag-anak o kapamilya o kakilala, kaibigan sa lugar na yon mga pangat. Ang makakasabi o mga nakaranas na mag-Canada at lalo-lalo na pag winter, Christmas, New Year, ibang-iba yun mga pangat. Yung dinadala silang lungkot doon mga pangat. Hindi natin nakikita yon kasi ang nakikita natin yung malaking sahod. O layo ng topic natin mga pangat, pero inahalimbawa ko lang mga pangat para makita niyo yung logic no nung pag-uusapan natin kung bakit hindi nga nagbabakasyon o matagal makapagbakasyon ang mga Pilipino sa Pilipinas. Ang mga Pilipinong nag-a-abroad mga pangat, iba't iba ang situation niyan. Hindi porket nandito kami sa abroad is pare-pareho na kami ng sinasahod, pare-pareho kami ng status sa buhay. Hindi, magkakaiba mga pangat, magkakaiba. Bakit nga ba hindi makapagbakasyon ang mga kababayan nating mga Pilipino kahit pagod na sila sa puyat, pagod dito sa abroad, gusto nilang gumising sa umaga na walang iniintindi, na gusto lang nilang mag-relax yung kanilang mga katawang lupa. Pero mga pangat, dahil sa mga kababayan natin may mga unrealistic expectation, like siyempre pag abroad ka dapat ikaw na si Henry C o kaya si Luciutan. Yun ang expectation na unreality mga pangat, no? Na pagka umuwi ka ng Pilipinas at nagbakasyon ka, ang isip nila, tumama ka sa loto. Na may dala-dala kang isang bag na pera. Pero hindi yun ang katotohanan. Hindi yun ang katotohanan. Yun ang unreality expectation ng mga kababayan natin na hindi pa nakakaranas mag-abroad mga pangat. Dahil sa ganyang kataas na expectation ng mga kababayan natin sa Pilipinas, kung bakit nakahadlangan yung pagbabakasyon ng mga kababayan nating Pilipino. Unang-una, walang heart feeling mga pangat. Gusto ko lang sabihin yung katotohanan. Mga pangat, ito, yung mga kababayan natin na nag-abroad, okay, so nandyan pa sila sa Pilipinas mga pangat, nandun ba kayo sa tabi nila nung habang nag-iisip sila, habang tinatahak nila yung journey para makarating ng ibang bansa? Kung paano nila ipinasa yung kanilang interview, paano nila ipinasa yung kanilang medical, kung saan nila kinuha yung pera, yung mga placement fee, kaya ng mga requirements mga pangat. Nandun ka ba sa tabi nila hanggang sa pag-alis nila at nakarating sila ibang bansa? Meron ka bang pinadala sa kanila para makatulong sa kanila dito sa abroad? Di ba wala naman? Ito, real to Nung nag-isip mag-abroad ang kaibigan, kakilala ka, mag-anak nyo, ang iba dyan hindi pa sumuporta mga pangat. Ang iba dyan, tumaas pa ang kilay. Parang may inggit. Alam niyo yung crab mentality. Tapos ngayon, nung pagbalik niya na sa Pilipinas at magbabakasyon, nakamukat-mukat mo, binigyan mo ng Colgate, sabon, lotion, nagreklamo pa. Alam niyo ba mga torture yan sa mga OFW? Imbis na magpapahinga ka, gahanap ka pa ng pasalubong. Kung ano yung papasalubong mo sa mga kakilala mo na hindi mo naman mga kamag-anak, hindi mo naman mga kaano-ano. Obligasyon ba ng isang OFW na bumili shampoo, sabon, lotion, Colgate, chocolate, damit, kung ano man yan, para lang sa pasalubong? Short na yung budget mo, kinakailangan ko ang bumili ng mga bagay na yon. Pagdating na sa Pilipinas, ano ba yan? Eto lang? Eto lang? May ganun ka pang maririnig. It's unfair. Kayo kaya lumagay sa kalagayan ng isang OFW na pagod sa trabaho, puyat at magbabakasyon siya, wala na siyang time actually sa sarili niya, pero kailangan niya pang magkaroon ng time para maghanap lang ng ipapasalubong sa mga naghahantay sa Pilipinas, at pagdating doon, hindi pa na-appreciate yung effort, yung regalo o yung pasalubong na ibibigay sa inyo. Gusto ko lang mga pangat na sabihin sa inyo na ang dahilan kung bakit nagbakasyon ang kakilala mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, dahil gusto lang yan magpahinga sa walang humpay na trabaho. Pagod na yung katawang lupa niyan sa puyat, pagod, at mga pangat, hindi nyo pa alam kung ano yung mga dinadalas niyan sa kanilang mga katrabaho, mga boss, mga employer. Hindi nyo pa alam, hindi nyo man lang natanong mga pangat kung ano pa yung dinanas nila dito. Pero mga pangat, eto rin, mayroon din mga pagkakamali o mayroon din tayong problema mga OFW. Dahil hindi naman lahat ng OFW pare-pareho din ang mindset mga pangat. Mayroon talagang mayayabang din na mga OFW na kahit wala naman talaga, ipinapakita na mayroon din
Yun ang problema mga paangat sa ating mga OFW. No? Walang problema pagdating sa pamilya, no, mga paangat. Ang problema mga paangat, yung hindi mo naman kaya. Pero pipilitin mo yung sarili mo para lang maging in ka o maging mabango ka sa mga kababayan sa Pilipinas. Yun ang mali. Dapat maging realidad tayo. No? Dapat mayroon tayong limitasyon. Kasi ang problema niyan mga paangat, sa mga kababayan natin na nagbabakasyon, pagbalik nila sa Pilipinas, may utang pa sila. Imagine, di ba nagbakasyon ka lang, nagpahinga ka lang, nagkaroon ka ng utang. Dahil nga mga pangat, gusto mo silang pasayahin. Oo, nandun na tayo, wala naman problema yon. Pero dapat kung meron ka, no? Kung kaya mo. Ang naging side effect o negative effect mga pangat sa mga hindi pa nakaranas mag-abroad, akala nila lahat ng mga Pilipino na nasa abroad is kayang gawin yung bagay na ginagawa. Real talk to mga pangat, may ganun talaga. May mga mayayabang tayo mga kababayan. Santa Claus. Ito pa mga pangat ang isa sa pinakamasakit mga pangat. Kapag ikaw ay inawitan ng kakilala mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, o sino mang ibang tao mga pangat. Pag hindi mo na pagbigyan, bawa hindi mo na pahiram, wala kang pasalubong, ang maririnig mo, nakapag-abroad ka lang, nagbago ka na. Nakapag-abroad ka lang, nag-iba ka na. Nakapag-abroad ka lang, hindi ka na nakakakilala. Nagkapera ka lang, nag-iba na ugali mo. Kasi nga, sarado yung kanilang isip at mata sa mga realidad. Kasi nga, unrealistic nga mga pangat yung kanilang expectation. At ito pa ang isa sa pinaka-mindset, tradisyong mindset ng mga kababayan natin mga Pilipino. Na pag ikaw ay galing abroad, dapat ikaw lagi ang taya. Na dapat yung ipon mo, ubusin mo, lustayin mo sa kanila. Magbabakasyon ka pa ba pag ganun? Mga pangat, bakit nag-abroad ang isang tao? O bakit yan ang ibang bansa mga pangat? Dahil may pangarap yan. May gustong maabot sa buhay. May gustong ma-achieve. O ano man ang dahilan kung bakit sila nag-abroad. Yun ang tinatawag na sakripisyo. Kung kahit ayaw nilang malayo sa pamilya nila. Tapos, kayong mga nandiyan sa Pilipinas na mayroong unreality expectation, gusto nyo, lustayin, inipon niya para sa pangarap niya sa mga kapritsyo. Hindi ko sinasabi na masama o bawal mga pangat ang happenings. Dahil ginawa ko rin yan mga pangat. Nung nagbakasyon ako sa pamilya ko, talagang nag-out kami, kumain kami sa labas, may mga ganon. Siyempre, dapat may budget, naka-budget mga pangat. Hindi porket galing abroad, siya na ang taya mga pangat. Kasi mga pangat tayo naman, may mga trabaho natin sa Pilipinas, hindi naman tayo mabubuhay nang wala tayong trabaho sa Pilipinas, di ba? Dapat ambag-ambag, share-share pa rin. No? Hindi dapat magiging shoulder yon o hindi dapat responsibility mga pangat ng galing abroad na maging taya siya sa lahat ng outing, hangout, kainan, party. Hindi dapat ganun. Kasi ang mangyayari, instead na nakapag-relax si OFW, instead na nakatulog siya ng mahimbing, lalo pa siyang na-stress sa sitwasyon niya ngayon. Dahil pag babalik siya ng abroad, mayroon pa siyang utang. Dahil problema, yung utang na bit-bit niya papuntang abroad, nonsense, useless, waldas ang nangyari. Ay, naka. Ito pa yung isang balagbag na katuwiran, no? Ngayon, pag sinabing naghihirap sa ibang bansa, eto, ganyan-ganyan, parang walang ganton, walang ipon, ang sasabihin pa sa'yo, ba't nandyan ka? Ba't di ka na lang umuwi? Di ba? Balagbag na katuwiran. Kaya nga siya nandito kaya nga siya nag-abroad para makipagsapalan dahil wala siyang opportunity sa Pilipinas. Gets mo? Ngayon, sasabihin mo sa kanya, ba't di ka na lang umuwi? Para ano? Tambay? Maghahanap ulit ng opportunity na mayroon naman dito, kaya lang sapat lang na makapagpadala sa Pilipinas. Ngayon, kung sinasabihan mo ng ganyan, na bakit nandyan ka pa sa abroad, hindi ka na lang umuwi, mabibigyan mo siya ng trabaho, masusuporta mo yung pamilya niya, masusuporta mo yung pangangailangan niya. Ngayon, bago ka magsalita ng ganyan, nasasabihin mo, bakit ka nandyan? Bakit di ka na lang umuwi? Dapat kaya mong suportahan yung gusto mong sinasabihan ng ganyan. Ang gusto ko lang iparating dito mga pangat, yung mga kababayan nating OFW na gusto umuwi o magbakasyon, ang makasama, ang mahal sa buhay, asawa, anak, magulang, kapatid, yun lang gusto mga pangat ng isang OFW. At gusto lang yan matulog ng mahimbing, gumising sa umaga nang walang pinoproblema at walang stress na kasama. Yun lang yung gusto ng mga pangat, ang magpahinga mga pangat sa walang humpay na pagtatrabaho at puyat. Mga taong makakapanood nito, no, huwag niyong isipin na may personal akong sinasabi, no. Ang akin lang, personal kong sitwasyon, mga pangat. Ako naman mapalad ako sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko, asawa ko, mga anak ko. Mapalad ako mga pangat dahil hindi sila ganoon sa akin. Umuwi lang ako, makasama ko lang sila, is sapat na mga pangat. I am blessed na mga pangat na kahit ako lang yung makita nila, walang mga material na bagay, masaya na sila mga pangat.
ang nakakalungkot kasi mga pangat, hindi lahat ng OFW ganun ang dinadanas mga pangat. No? So yun lang mga pangat. So yung mga pangat, walang hard feelings yun na. Nice ko lang share yun yung mga pangat, yung mga naranasan ng ating mga kababayan mga pangat. So yung mga pangat, dami nang nakatambay dito, yun no. So, siguro ganito lang itong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Kung natuto ka, kung nag-enjoy ka, o naiinis ka, o kung may natutunan ko, o nagkaroon ka ng idea mga pangat, kung talaga namang tinamaan ka sa video na to. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Siyempre mga pangat, think positive lang, good vibes, God bless you all. Mga pangat, siyempre sabay-sabay natin abutin ang ating mga pangarap. Bilang isang OFW, dapat talaga may pangarap ka. Sa tagumpay, to God be the glory. And see you in the next one. Let's go! Saka dito mga patong, may pamilya ka rito, tapos may yung mga bata pwede dito mag-bike yan. Dadali mo sila rito, masaya. Huwag baga hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa may Alcabiel, yung dulo niyan mga pangat doon. Yan. Doon tayo kumain kanina oh.